Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga, pag-usapan na po natin ang mga bagong trending at exclusive breaking news, lahat-lahat na dito sa Banat Bay. Oy, mga kababayan, maraming salamat po, lalo na sa mga nagme-message sa sinasabi nilang dito lang sila nakikinig at sumasagap ng balita mula sa ibang bansa. Maraming salamat po. At sa mga kababayan natin dyan sa mga kanto-kanto na nanunood dito palagian at inaabangan everyday, sinasabi nila pag wala daw ang Banat Bay, nalulungkot sila. Sabi ko nga, pag kayo nalulungkot, walang makausap, ipokpok ang cellphone sa ulo. Pero lamang po mga kababayan, pero ngayon pa man tayo po'y maghahatid ng mga makabuluhang balita. Banatan natin ang mga dapat banatan sa lipunan at palakpakan naman natin ang mga dapat palakpakan. Ang problema, wala tayong mapalakpakan. Ano yan World record. Wala tayong mapalakpakan ngayong mga panahon na to. Ewan ko ba kung ano ginagawa ng gobyerno natin? Di ba? Puro na lang kapalpakan. Kawalang niyaan at puro na lang katarantaduan na ginagawa mga nasa gobyerno. Anyway, eto na nga, pag-usapan na po natin itong unang-una sa lahat, itong issue na taong bayan na po nananawagan na mag-resign na si Bongbong Marcos. Yung mga latest survey, ayan po ay isang indikasyon na nasusuka na ang taong bayan dito sa Marcos na ito. Yan ang katotohanan. Huwag na ho nating pagbali-baligtarin. Ayan po yung survey, yung latest survey. Ang sinasabi po niyan, ayos na. Resign ka na, wala na kaming tiwala sa'yo. Hindi, mga kababayan, halimbawa, kayo, kunwari, may jowa kayo. Halimbawa lang naman po, ang trust rating niya sa inyo, 20% na lang. Mahiya ka naman kung magtatagal ka pa dyan. Di ba? Bantakin mo 20% na lang, mahiya ka na, di ba? Ibig lang sabihin nun, ayaw na sa'yo. No. Ganon din po kay Marcos, 20+% na lang po ang tiwala at mas matindi na yung percentage na walang tiwala sa'yo. Ultimong mga uniform personnel na sarili mong mga tauhan, wala nang tiwala sa'yo. Ibig sabihin lang no, mga kababayan, ang taong bayan nais nang mag-resign itong si Marcos. Palakpakan. Iyan ang inaantay ng taong bayan. Aside from sa bumaba ang bilihin, aside from sa maayos ang sitwasyon sa trapiko, aside from sa gumanda ang peace and order, ang pinakahinihintay ng taong bayan yung kailan kaya magre-resign itong si Marcos sa kanyang kahihiyan. Ako, sa tingin ko kahit ganyan, hindi yung magre-resign yung kapal ng mukha niyan Lalo na yung mga nakapaligid sa kanya. Ang kakakapal na mga mukha niya mga yan. Panoorin natin tong balitan to, Iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya magbibitiw sa pwesto sa kabila ng panawagan ng mga kritiko kasunod ng isinagawang cabinet revamp. Nakatutok live si Ivan Mayrino. Ivan. Yes, Vicky, nakapanayam ng mga mamamahayag ngayong gabi lamang si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang partisipasyon dito sa 46 ASEAN Summit at isa nga sa mga nabanggit niya ay hindi siya magre-resign. Yan ang tugon ng Pangulo kasunod ng mga panawagan ng kanyang mga kritiko na siya ang mag-resign sa halip na pagbitiwin ang kanyang gabinete. Narito ang kanyang tugon sa hirit na yan. Kung gagawin yun. At wala sa ugali ko yung tinatakbuhan ng problema. Ayun! Wala daw sa ugali niya ang tinatakbuhan ng problema. Ang problema ay ikaw yung problema. Di ba? Hindi, mga kababayan, pagbali-baligtarin po natin ng istorya, ikaw talaga ang problema, Mr. Bongbong Marcos. Di ba? Kaya hindi mo pwedeng sabihin na, hindi ako tumatakbo sa problema. Oo nga, hindi ka nga tumatakbo sa problema. Paano ka tatakbo sa problema? Ikaw nga yung problema Hindi mo pwedeng iwan yung sarili mo. Di ba? Isama mo yung sarili mo. Bumaba ka na.
Mag-resign ka na. Mantakin mo wala ka ng ano eh. Wala nang tiwala ang taong bayan sa'yo. Kaya nga dapat ini-impeach na ito. Kasi mga kababayan, sabi nga, di ba, sa impeachment, pag wala na sa'yo yung tiwala ng taong bayan, dapat ka nang ma-impeach. Di ba? So, ibig sabihin po ng mga lumalabas na survey dyan, alam mo naman, mga bata mo pa iba dyan. And yet, isinusuka ka na rin. Talagang ayaw na sa'yo. Tapos sasabihin mo ngayon, hindi ako sumusuko sa problema. Oo nga, hindi ka nga sumusuko. Ikaw yung problema eh. Wala talaga tayong magawa, Brad. Hindi, Brad, wala ka tayong magawa pagka ikaw ang problema tapos sasabihin mo hindi ka sumusuko. Abay, malupit ka talaga. Iba yung takbo ng utak mo, Mr. President. Ano ba ang balita to? Ang daming dull moments. Sinabi rin ng Pangulo na nagpapatuloy ang maigting na pagsusuri sa performance sa kanyang kabinete at mga heads of agencies. Hindi naman daw kasi para pagpapapogi lang ang kanyang ginagawang cabinet revamp at mas malaliman daw ang kanyang ginagawang performance review. Samantala, kung nito alam mo, ang labo kasi nito eh. Ang labo talaga eh. Kaya lalo na buwisit itong taong bayan dito kay Marcos. Mantakin mo, pag-resign niya lahat, tapos, pagpapalit-palitin lang pala niya ng pwesto. Alam mo kung anong tawag dyan? Ha? Hindi, alam mo kung anong tawag dyan? Isa yan talagang senyales na ikaw ay napakahinang nilalang. Diba? Ang tawag dyan is trip to Malacanang. Anong trip to Malacanang? Bakit ba? Hindi alam mo yung contest na trip to Jerusalem? Hindi ko nga alam ba't tinawag na trip to Jerusalem yung contest na yung iikot, yung tutugtog, tapos iikot, tapos babawasan ng isang upuan dun sa bilang ng tao, tapos unahan sila sa upuan. Parang ganun lang ginawa mo eh. Tayo na lahat, resign na lahat. Tapos nagpatugtog ka lang. Tapos nilipat mo lang yung iba. Actually, hindi nga lang nilipat eh. Bantakin mo yung mga economic manager niya, yun ang niretain agad-agad. Kinabukasan. Ba't mo pa pinag-resign yun? Kinabukasan din naman eh. Sabi nga nung isang nakausap ko, sabi niya, halata namang scripted yung pagpaparesign. Kasi paglabas nung issue na mag-resign kayo, agad-agad, yung mga economic manager at saka ibang mga secretary, may nagawa na kagad silang statement, official statement. Halimbawa, sinasabi nila kagad na, yes, we will comply with the president statement to resign. Gano'n kagad, ang bilis daw. Parang dinaig pa ang AI. Sa sobrang bilis, dinaig pa AI. So, ganun daw, halatang scripted daw. Alam mo, kung meron mang masasabi natin, napaka-importante na mga issue sa ating pamahalaan, alam mo pinaka-problema ng taong bayan, aside from ikaw, Mr. Marcos, ay nagpabaya sa peace and order ng ating bayan. Ikaw, Mr. Marcos, tinira nyo ng tinira ang mga Duterte. More than that, the real problem is na ramdam ng bawat Pilipino na nasa laylayan ay walang iba kung hindi yung taas ng bilihin. Walang iba kung hindi yung hirap na silang yung kanilang sinasahod ay hindi na sapat. Hirap na sila sa mga pang-chicha nila, pangkain nila. Yan po ang sabi nga puso ng problema ng Pilipinas. Gutom, ika nga. Gutom ang mga Pilipino. And we all know that. Sila lang kung hindi nakakaramdam yan. Panay ang ang party sa Malacanang bupet ng bupet dyan. Diba? Bupet ng bupet. Ay, hindi nila mararamdaman yung gutom. Kasi nga, hindi sila gutom. Diba? Yun ang problema talaga ng taong bayan. At napakalaking factor niyan, people of the Philippines, yung economic manager ng Pangulo. Why? Una, bumulusok ang budget. Questionable na nga yung mga blank doon sa budget natin, bumulusok pa. Yun na nga lang sa
sa budget ng speaker, di ba? I mean, nung Congress pala. Sobrang tumaas na. Budget ng Office of the President, sobrang tumaas din. Bumulusok talaga sa sobrang taas. Tapos may blanco pa, di ba, doon sa budget. Isipin mo na lang yung ganong klaseng nakikita ng taong bayan na problema. Dagdagan mo pa, lalong tumaas, bumulusok paakyat ang utang ng bansang Pilipinas. So, wala namang problema eh. Sabi nga ni Yorme, walang problema kung mangutang. As long as makikita at mararamdaman ng bawat constituent mo yung inutang. Naramdaman po ba? Hindi. Lalong nagutom ang mga Pilipino. Panayang import ng rice. Ano pa? Aside from that, hindi lang siya nagutom ang mga Pilipino, pinoproblema pa nila gamot. PhilHealth. Diba? Isipin mo, pinoproblema nila ang mga gamot na bilihin ngayon. Yung supposedly aayusin yung dapat babayaran dahil meron na pong batas. Ano yun? Universal Healthcare, di ba? Alam nyo ba na dapat wala kayong binabayaran? Alam nyo, yun ang nasa batas natin eh. Universal. Bakit ganun? Ba't di natutupad? Kasi hindi nilalagyan ng sapat na budget. Ay nako, di ba naman? Kung maaalala ko pa nga, yan nga yung isa sa mga nirereklamo ni Senator Bongo yung malasakit na wala ng budget, di ba? Ibig sabihin, talaga limitado lang yung budget. Hindi ko maintindihan. Nasaan ang prioridad ng gobyernong ito? Lalong-lalo nanto si Marcos da Jr. Di ba? Kasi simple lang naman po. Apakasimple. Hindi ko nga maintindihan bakit pinahihirapan ang mga Pilipino. Napakasimple lamang ng problema ng bansang Pilipinas. Sinasabi nila komplikado. Komplikado kasi merong nambubulsa. Pero simple lang ang problema ng Pilipinas. Ayusin mo lang yung healthcare system. Wala talagang babayaran. Diba? Pangalawa, yung mga pagkain, ayusin mo lang yun. Bakit? Remember, we are a country na supposedly maganda ang pag-produce natin Matitindi ang ating mga farm. Pero bakit ganun? Kasi nga, hindi natin sinusuporta ng mga magsasaka at mangingisda. Nakakalungkot, we are an island. Marami tayong island. Imagine niyo yung magtataka kayo, di ba? Bakit sa Japan ganun ang mga isda nila? Di ba? Kaya nga marami susi-susi dyan tsaka sashimi. Bakit ganun? Kasi nga po, isipin nyo yung itsura ng mapa ng Japan, isang pahabang ganun lang. Merong maliliit na island. Pero hindi ganun katulad ng Pilipinas na biak-biak talaga. Ibig sabihin kahit saan ka pumunta, meron ka makukuhanan supposedly ng isda. Bakit hindi tayo malago? O bakit hindi tayo maunlad pagdating sa isda? Dapat bumabaha tayo ng isda. Hindi tayo bumabaha ng isda. Bumabaha tayo ng basura. Bakit hindi isda ang bumabaha sa atin? Farm. Ang dami nating mga magsasaka. As a matter of fact, di ba tayo yung... Ito yung nakakalungkot. Alam niyo ba na dati tayo ang tumutulong sa Korea? Sa Korea, tayo tumutulong, nagpapadala ng bigas. Sa Japan, tayo tumutulong dyan. Kasi mayamang bansa tayo sa bigas at saka sa kung saan-saan. Pero nung nangyari, tayo mismo, kailangan natin mag-import. You know why? Simple lang naman yan Gobyernong korap. Simple lang Peace and order. Ayusin mo lang yung kapulisan. Kaya nga yan ang inuna ni Pangulong Duterte. Prioridad niya kagad yan. Kasi kung walang peace and order sa bayan, walang stability. Ika nga, ibig sabihin, ayaw mamuhunan ng mga foreigner sa Pilipinas. Kasi nga, walang peace and order. Pupunta sila dito, papatayin lang. Hindi, mantakin mo merong pong nilabas ang US na tawag dito, parang advisory sa mga citizen nila na mag-ingat sa Pilipinas. Di ba? Bakit? Ramdam mo kasi nila yung krimen tumataas. Pero ano tayo?
i-deny natin yan. Mismong PNP chief natin, dinideny yan. Saka nakakita na mismong PNP chief natin, dinideny, and yet, yung advisory ng iba't ibang bansa, ganyan sa atin. Oh. Paano ngayon magpupuhunan? Alam nyo, simple na nga lang to eh. Alam nyo ba na may mga bansa, halimbawa di ba sa Middle East, wala akong sariling ang oil ang Dubai. Di ba? Ang sinasabi nga nila, kasi nag-OFW tayo dyan, kaya kinikwento-kwento nila, ang talagang meron ng oil dyan ay yung Saudi, doon sa parte ng Saudi, at saka sa Qatar. Diyan talaga merong oil. Paano yumaman ng ganyang kayaman ng Dubai? Alam niyo kung paano? Dahil sa kanilang turismo. Sa totoo lang, hindi naman siya anong turismong meron dun? Puro sand. And I mean, matutuwa ka sa unang punta mo siguro doon. Makapunta ka doon sa mga sand dunes, magsasakay-sakay ka ng Land Cruiser, tapos magpapahilo-hilo ka doon. Tutuwa ka ng konti doon. Pero in reality, that's it. Diba? Ayun na yun. Punta ka ng desert, doon ka mag-camp. Para kang baliw doon. Sa Pilipinas, alam mo, pag ako natitingin ako sa TikTok, sabi ko nga, grabe yung daming magagandang place sa Pilipinas. Yung lugar na nasa ibabaw ng clouds, sa Rizal, ang dami pa eh. Di ba? Bakit po, ba't hindi pinupuntahan ng mga tao? Kasi delicates eh. May mga delikadong daan na pupuntahan mo. Tapos magaganda yung mga island, mga beach natin. Bakit di masyadong yung mga Pilipino? Bantakin mo, anak na senador, binugbog dun. Ito na lang simpleng-simple na lang. Sorry to say mga taga Boracay. Lalo na po yung mga, ewan ko, dapat po puliso yan at saka yung local government nyo. Mahina, sorry mahina talaga eh. I mean, how can you experience that kind of violence? Diba? Supposedly, that place is a foreign-friendly tourism yan eh. So dapat, nababantayan niya ng husto para hindi napapahiya ang mga Pilipino. Diba? Bakit may maglalakas loob na bugbugin ng isang anak ng senador? Nakakahiya. Paano kung narinig ng international community? Uy, punta ka sa Boracay. No, I don't wanna to go there. Hindi taga-Ateneo yung foreigner Boses taga-Ateneo lang. I don't wanna go there, you know. Why? Kasi, because, the son of the senator was, was beaten up. Ganun. How come? What kind of peace and order? Hindi, alam mo kung bakit? Natatawa ako every time pag pumupunta po ako ng Japan. Madalas tayong pumunta dyan. Halos bonbon, nandyan tayo. Diba? Alam nyo kung saan ako nag-i-stay, diba? Kabukicho. Sa Shinjuku. Pag sinabi mong Kabukicho at saka Shinjuku, maraming tataas ang kilay na mga bakit ka dyan? Ang gulo-gulo dyan. Ang delikado dyan. Ang dumi-dumi dyan. Sabi ko, eto na ba yung delikado sa inyo? Forbes Park pa ito eh. Sa lagay na ito, Forbes Park ito. Itong Kabukicho. Sa lagay na ito, BGC pa ito. Hindi, magulo dyan. So noisy, so maraming kalat. Hay! Hindi. Ay, sigurado ako yung mga taga-Japan, alam mo ito, di ba? Pag sinabi mong Kabukicho, parang hindi, sa kanila, yun ang hindi pinakamagandang lugar dahil, red light district, makalat, daming umiinom. Pero yung safety, safety ka. Sabi ko nga sa inyo, kahit maglakad kayong lasing, bangengi, humiga na kayo dyan, kinabukasan, nandun yung wallet nyo, hindi kinuhay. Yung cellphone nyo, baka sinoli pa. Kung sakaling nalaglag nyo, sosoli pa. Wala mamimitik dyan. Hindi pipitikin yung gamit mo, hindi yung pagising mo, wala na yung sapatos mo. Walang ganun. Diba?
Ganun ka-safety doon. Sa Pilipinas, mantakin mo yung pinagmamalaki nating Boracay. Ano meron? Binugbog ang anak ng senador. Sagwa, Brad. Pasensya na sa mga kapulisan natin dyan sa Boracay. Hindi ko po kayo kilala, pero bakit nangyayari sa inyo yan? Ano ba? Bakit nangyayari sa inyo yan? Sa local government, sa mayor nyo dyan, anong silbi ninyo at nagbabayad pa kami ng kung ano-ano dyan pag pumasok sa Boracay? Ang dami binabayaran dyan Hindi mo alam, parang ang datingan yan, hindi one-stop shop One-stop pay. Bakit? Pagpasok mo dahil binabayaran ito. Parang hindi parte ng Pilipinas. Mantakin mo, may iba environment. Ewan ko ba? Tapos, ganyan na ma-experience? Tama, mali. Di ba? Kaya nga, mga kababayan, ang mga Pilipino, naririndi na sa nangyayari sa Pilipinas. Walang direksyon. Pabagsak talaga. Kaya nga, ako, nag-iinit ang ulo ko doon sa mga bayarang vlogger na tanso. Yung mga bayarang vlogger. Ang pilit yung pinagtatanggol, yung sumisira ng bayan natin. Pilit din yung pinagtatanggol ng dahilan kung bakit nagkaganito itong bansan to. Hindi na tayo proud. Di ba? Malalaman nyo yan kayong mga OFW. Kaya nga sinasabi nila, bakit maraming Duterte supporter na OFW? Kasi alam nila nung panahon ni Pangulong Duterte, maraming mga foreigner ang nagsasabing, we envy you for having a president like Duterte. We want a president like Duterte. Ganun ang mga foreigner nun. Yung mga pinagsisilbihan nating mga foreigner sa ibang bansa, tayo mga OFW, ganyan di ba? We're so proud. Ako nga, meron pa akong nakausap na hapon na talagang tuwan-tuwa siya sa mga Duterte. Pero nung nanalo si Marcos, yung mga tanong niya sa akin, hindi ko masagot Kasi hindi ko rin maintindihan bakit nyo ginawa Sabi na, why did you vote sa son ng dictator na sumira ng bayan ninyo? After all the corruption na napatunayan, you still voted for the family. Nung sinabi sa akin ng isang kaibigan kong Hapon yun, isang doktor na Hapon, sinabi niya sa akin yun, hindi ko rin masagot. Hindi ko kasi masagot, bakit binoto ng mga Pilipino? Tapos sasabihin na naman nila, ito yung buwisit na buwisit akong sagot ng mga nabudol. Kasi in-endorse ni VP Sara Duterte, kaya namin binoto. So, naglilinis pa kayo ng inyong kasalanan? Sisisihin nyo pa si VP Sara Duterte? Kaya nyo binoto si Marcos? Hindi doon ako, every time na nakakarinig ako ng ganong klaseng palusot. Real talk tayo nakakabuisit. Bakit? Tangina, sisisihin nyo ngayon si VP Sara Duterte, binoto niyo si Marcos? Bakit? Kailangan ba package deal yun? Kailangan ba package deal? Kailangan ba pag binoto mo si VP Sara Duterte, kailangan mo iboto si Marcos? Diba? Ano to? Tanga na lang ba talaga tayo? Na every time kung sino yung kasama ni VP Sara Duterte, boboto natin. You understand? Wala na ba tayong isip? Ano, panatiko na ba talaga tayo? Are we saying yes to those who accuse us na we are fanatics? Mag-isip din po tayo. Huwag po tayong panatiko. Hindi porket inendorso ng Duterte, di ba? Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit? Kasi mismong si VP Sara Duterte ang nagsabi niyan. Hindi porket in-endorse ng mga kilalang tao, iboboto ninyo. Ilang beses niyang sinabi yan. Lalong-lalo na doon sa Maynila. Diba? Hanggang nga tinanong niya nga paano ba nanalo itong mga congressman na ito? Sino ba nag-ano dyan? Tas tawanan kasi si Yorme ang nag-endorse sa mga congressman na yon. Ultimong siya sinasabi niya yun, hindi porket in-endorse ng kung sino mang hinayupak dyan, iboboto nyo na. Kaya nga, okay. Manatbay, masyado mo naman dinidiin yung pagkakamali namin noong 2022. Oo. Totoo. You know bakit ko dinidiin? Para hindi nyo nagawin sa 2028. Baka andyan na naman kayo.
Mamaya mag-endorse na naman si VP Sara Duterte ng sablay. Tapos iboboto nyo na naman. Tapos pag sumablay, sisisihin nyo na naman si VP. Kasi si VP Sara Duterte in-endorse si Amy. Hawak niya ang bayag nyo? Hindi, sorry ah. Ito'y tanong. Hawak ba ni VP Sara Duterte mga bayag ninyo? Na pagka hindi nyo binoto, pipisilin niya? Ganun na ba kayo katanga? Masakit ito sinasabi ko pero katotohanan nito. Bakit? Alam niyo kung bakit? Kung dinidi nito. Dahil napahamak tayo. Yung 6 na taon na pinaghirapan ni Pangulong Duterte, yung 6 na taon na inayos niya ang bayan natin, yung 6 na taon na yun, na paangat na tayo, nasira sa 3 taon. Hindi nga lang 3, 2, 1 taon lang, nasira na kagad eh. Dahil bakit? Kasi sabi ni VP Sara Duterte, buto namin yan eh. Oh, sino ngayon na napahamak? Si Sara Duterte lang ba? Sagot nga kayo. Si Sara Duterte lang ba napahamak dahil sa hindi nyo pag-iisip? Hindi. Damay ang buong bansang Pilipinas. Damay ang lahat ng mga Pilipino. Damay ang lahat ng mahal natin sa buhay na ito. Sino pa damay? Ultimong nag-ayos ng bansa natin na si Pangulong Duterte na damay dahil sa pagkakamali ng mga bumoto kay Marcos. Masakit. Pero sabi nga, kailangan niya yan. Parang sugat yan eh. Anong sugat? Gago! Hindi. Ang sugat, kailangan mong lagyan ng betadine. Commercial ah. Hindi. Wala po akong bayad, hindi pa ako binayaran ng betadine. Hindi, totoo. Ang sugat, kailangan mong lagyan ng ilubog sa dagat para gumaling. Naalala ko yan, nung panahon namin, pag marami ka sugat sa paa, lumubog ka lang ng maghapon sa dagat, gagaling na yan. Oh, pero mahapdi, di ba? Mahapdi, masakit. Yeah. May masakit po yun. Kahit po yung mga gamot natin, yung aqua oxinada ba yun? Oh, basta yung panlinis, at saka yung mga betadine, di ba? Pagka nilagyan mo yung sugat, talaga mapasasaktan ka. Kailangan mo masaktan para matuto ka. Alam mo, may kwento nga dyan eh. Di ba? May kwento ng isang may sakit. Sabi niya, nagpakonsulta siya sa doktor. Sabi naman ng doktor, kailangan ka talagang operahan at tanggalin niyang bato. Sabi, Dok, masakit ba yan? Sakto lang. May anesthesia naman, pero mararamdaman mo pagkatapos mawala ng anesthesia. Hindi ba pwedeng may anesthesia? Pero masasaktan ka pa rin talaga, sabi niya. Sabi naman ng doktor, don't worry. It hurts, but it will not harm you. Ano ibig sabihin nun? Minsan yung gamot, masakit talaga. Yung solusyon, masakit. It will hurt you, but it will do you good at it will not harm you. Kaya ako sinasabing paulit-ulit itong budol issue. Siguro malamang sawang-sawa na kayo. Kasi marami sa atin, nababasa ko, nakikita ko, umuulit na naman. Umuulit na naman. Inaaraw-araw nyo na. Nabudol na kayo noong 2022. Yakap pa nga kayo eh. Ang dami dyan, ang dami. Ang dami dyan na umalis sa channel ko. Oh, ang dami. Bumagsak ang ko nun, subscription ko nun. Ang gumanon talaga sabi niya. Bakit? Kasi hindi kami pumayag doon sa Unitae. Nanindigan kami, ayaw namin na Unitae. Ayaw ni Presidente Duterte yan. Daming umalis. Daming galit na galit. Pinagmumura ko. Mga kaibigan ko ito na mga supporter talaga ng Duterte. Akala naman nila hindi ko nababasa yung post nila. Ang galit na galit sila.
Puta, talagang mura-murahin nila ako. Kitang-kita ko, sa akin nakadirekta yung mura nila eh. Ramdam ko eh. Pero tawan-tawa ako. After all, nung nagsisi na sila, yung ano, mini-message pa ako. Sabi ko, huy, pagkatapos mo akong mura-murahin, pagkatapos mo akong galit-galitan, may message mo ako ngayon. Hindi, wala namang problema sa akin yun, ha. Sa matter of fact, nung pagbalik ko nga sa Japan, nung nalaman, nung na-realize na ng mga taga-Japan na nabudol sila, yumayakap na sila sa akin, balan, bay, sana nakinig kami sa'yo. Mga ganun-ganun na eh. Sinabi ko naman kasi sa inyo eh. Kaya nga, sana lang. Okay, I'm wishing you na this time, wag yun namang ulitin na. Hindi ko nga alam bakit yung iba dyan naging Iminatics. Meron po ba akong follower dito na Iminatics? Sige nga, ano nga kayo dyan, magkomento nga kayo kung kayo ay Iminatics. Impaliwanag niyo sa akin. Hindi, sige. I'll be fair and I will answer you kung bakit mali yung iyong pananaw. Isulat mo nga dyan kung bakit Iminatics ka. Sige na. Kung hindi ka naman Iminatics, isulat mo rin dyan. Banat bay, nabudol ako noon pero ngayon hindi na ako magpapabudol. Play Ang natin. Pangulo na may napili na siyang hepe ng Philippine National Police pero hindi pa niya inanunsyo kung sino dahil nais raw niya na personal niya muna itong sabihan. Pero ang utos niya, ituloy lang ang pagpapababa ng crime rate at pagtingin ng police visibility para Ituloy lang pagbababa ng crime rate. Pataas nga eh. Ano? Bulero talaga. Budol talaga itong Marcos na ito. mapanatag ang publiko na sila ligtas sa kanilang mga komunidad. Natanong din ng Pangulo tungkol sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte na nakatakdang magsimula sa susunod na linggo. Ayon sa Pangulo, hindi nagbagong kanyang posisyon na ayaw niya ng impeachment pero kailangan na lang hayaang gumulong ang proseso. I didn't want impeachment. Lahat ng kakampi ko sa Kongreso hindi nag-file ng impeachment complaint. Yung mga nag-file ng impeachment. So, ibig mo sabihin, lahat ng kakampi mo, si Romualdez, di mo kakampi. Yung anak mo, hindi mo kakampi. Budol talaga to. yung anak mo nga yung naghain nun eh. Mantakin mo ha. I think, correct me if I'm wrong, 4 yung impeachment. Tinalunan yung 3. Tapos kung ano yung ihinain ng anak mo, yun ang pumasa. Sasabihin mo ngayon, yung mga kaalyado mo hindi nga pumirma. Pasimuno yung anak mo. Budol talaga to. Ang bihira to. Nakakarindi talaga yung bunganga nitong presidente na to. Complaint, hindi mo masasabing kaya kong utusan o pagsabihan na ito yung gagawin mo. So, why do I have to keep explaining that I did not want it? Kasi po, budol ka. That's the truth. Why do you have to keep on explaining it? Kasi your words hindi nagre-resulta into action. Kaya pinaulit-ulit. Kaya nga sabi ni Claire, di ba? Ulit. Wag mo kasing isalita lang. Kung talagang ayaw mo, pagalawin mo ang mga tauhan mo sa Kamara at saka sa Senado. Diba? Wala ewan ko. Pathological liar talaga itong presidente natin. Puro kasinungalingan ng para bagang nasanay na siya magsinungaling ever since. Sa bagay, sabi nga nila, ang kapatid ng magnanakaw ay Hindi nyo alam yon? Yung quotation na yung kapatid ng magnanakaw ay mali kayo. Mali ang iniisip nyo. Ang tamang sagot dyan, kapatid ng magnanakaw is snatcher. Ano kinaugnayan nun? Wala. Sinabi ko lang. Diba? Ay, nako. Wait lang ha.
O, di ba? Sa mga kababayan, ito po yung matinding kasinungalingan na ipinapakalat ng Pangulong ito. Samantala, Vicky, balik Pilipinas ngayong gabi ang Pangulo mula dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. At Ba't bumalik ka pa? Dapat dyan ka na, nagtagal ka na dyan. Diyan na kayo nag-party-party. Ba't bumalik ka pa? Walang nag-aantay sa'yo dito. Ayaw ka na namin. Ang bira ka naman, oh. Pabalik-balik pa. Sino man nagsabi sa'yo bumalik ka dito? Sino may sabi sa'yo may gusto pa sa'yo dito? Ang bira, oo. Agoy, live agoy. mula sa Malaysia, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Sus! Sus! Ay nako, alam nyo mga kababayan, talagang hindi kaya alam nyo ba kung papaano nanalo si Pangulong Duterteng presidente? Amidst na siya ay isang taga Mindanao, siya ay isang mayor lang, amidst na hindi siya nanggaling sa isang malaking political family. Lumaki na lang sila ngayon. Pero dati, sabi nga niya, di ba, bugoy lang sila, mga Duterte lang, mga, alam mo yung, galing lang, hindi siya national. Ibig sabihin yung kanyang name recall, it's not for national. Kasi dalawa yan lagi yung tatandaan yan Yung name recall, pagdating sa eleksyon yung name recall at saka yung why people would vote for you. Laging dalawa. Yung mga iba, halimbawa, sila Binay, sila Marrojas, o mga Aquino, mga Estrada, yan po wala na silang problema sa name recall. Ang po problema na lang nila is to convince people to vote for them. Di ba? Pero ang mga Duterte, yung si Pangulong Duterte, wala ho siyang name recall noon. Merong nakakakilala pero iilan lang. Diba? Hindi naman po siguro mga 50-60% lang siguro nakakakilala sa kanya bilang Mayor Duterte. Diba? No, malamang siguro Visayas at Mindanao lang ho yun. Konti sa Luzon, di ba? Ganun Pero bakit to siya umangat nung panahon ng 2016? Yung kanyang way of campaigning is not conventional. Ano ibig sabihin ng not conventional? Yung hindi siya yung pag ako naging Pangulo, ganito ang aking gagawin. Pag ako, bibigay ko 20 pesos kada kilo ng bigas. Wala siyang ganun. Hindi siya yung typical na kandidato. As a matter of fact, ang dami niyang kagulat-gulat na ginawa that would offend some people. Di ba? Ang dami niya sinasabi. Una, yung sa babae. Umahalik siya ng babae. Saan ka nakakitang kandidato umahalik ng babae? Nagmumura. Sasabihin niya, papatayin ko kayo talaga. Pag ako na naging presidente, patay talaga kayo sa akin. Yan, paulit-ulit yan. Ano pa? As in, puro yung unconventional Pero bakit siya binoto? Because nakita yung honesty sa kanyang puso. Nakita yung pagiging totoong tao niya. That's the difference between the Duterte and the Marcoses. Ito kasing Marcoses, parang feeling nila sila yung high up there. We are the New Yorker. We are the high society. Maraming meaning yung high society, High society. We belong to the high society. Anong high society, Banat Bay? Linawin mo. Kataas-taas ang mga sasidad. Yung kami ay mga class A. Mga ganun na klase. Hindi nakikita yung sincerity. Kaya tuloy ngayon, kahit anong bitaw niya, wala nang naniniwala. Bitawan niya yung salitang, mag-resign kayo para maayos natin. In the first place, bakit mo pinaresign? Alam mo kung bakit? Kasi aminado ka na mabagal ang gobyerno. Aminado siya nun Sinabi niya yun nung kay Katon Ying. Aminado siya mabagal ang gobyerno. Aminado siyang natalo sila ng eleksyon. Kaya nga niya
kailangan i-recalibrate ang gobyerno niya. Aminado sila. Pero magtataka ka, iba yung sinasabi niya during dun sa para bagang wala sa puso, parang tinuruan lang, scripted. Kaya ngayon na sinasabi ng iba, scripted lang yung interview ni Kato niya. Kasi para bang, eto since natalo tayo, kailangan natin ng PR, kailangan natin ng script. Ito dapat, magpapakumbaba tayo, ganito tayo dapat, tapos kunwari may gagawin tayo. Ang problema, people can detect true. Alam mo yung pagiging truthfulness mo. People can detect that. Kaya nga nanalo si Duterte noong 2016 eh. Whatever nasabihin niya, people detect yung pagiging totoong tao niya. Ito, galit talaga ito sa mga adik. Alam natin nun, tad-tad na ng adik eh. Tanong nyo kay Maros, alam niya nga kung asan daw eh. Di ba? So, anong ibig sabihin nun? Kita ng tao eh, yung pagiging totoo ni Duterte. Dito kay Marcos, walang makita ang tao. Kasi every time bumubuka bibig niya, iba yung ginagawa niya kinabukasan. Impeachment, hindi daw niya gagawin. Pero yung anak niya ang nag-push. Yung sa ICC, hindi daw niya papapasukin. Wala daw siyang planong hindi niya papayagan. Di ba? Ano nangyari? Dinala si Duterte doon. Lahat ng sinasabi niya, kabaligtaran. Kabaligtaran. Sino pang maniniwala sa tao na yan? Hindi. Sigurado ako, one way or another, meron kayong kaibigang ganyan. Yung kabaligtaran ng nangyayari sa sinasabi. Yung laging aya ng aya. Tara, ride tayo. Tara, ride tayo. Wala mang kwenta kayo. Pero pagdating ng ride day, ang dami ginagawa. Di ba? Hindi, marami kayong barkadang ganyan. Yung iba naman, aya ng aya. Outing tayo. Pero pag kinikwenta na yung kung magkano yung babayaran, puro sin mode na lang. Hindi mo na makausap. Pero siya ay aya ng aya. Hindi, gusto ko mag-outing tayo. Bora tayo, bora. Borat pala. Boraot pala. Bora ka ng bora, boraot ka naman pala. Ibig sabihin, ayaw maglabas ng pera. May mga ganyan tayo mga kaibigan eh, di ba? Ang daming sinasabi. At ang pinakamatinding halimbawa niya, mga kababayan, yung mga nanligaw sa inyo nun. Ibibigay ko ang langit at lupa, pati ang buwan. After 10 years, yung sahod, di mo na maramdaman. Noong una, panayang bigay. Bulaklak, cake, cellphone, o ano-ano. Nung pagtagal-tagal, na. Be, libre mo naman ako. Wala na akong pera. Be, ikaw nang bumili ng pagkain dyan. Pa-deliver ka. McDodo. Saka Jollibee. Sige na, pa-deliver ka naman. Gutom na ako eh. Ang dami kong ginagawa eh. Yung pala, naglalaro lang ng Xbox o kaya PlayStation. O kaya nakikipag-chat lang. TikTok lang. Wala pala, diba? Pero dati, nung naniligaw, ay grabe, halos si pangako sa'yo lahat. Ba't ko na naman na-bring up yan? Ganyan kasi si Marcos eh. Ganyan si Marcos talaga. Lahat ipapangako niya. Lahat sasabihin niya para mapaniwala niya yung mga, sa bagay, tatanga-tanga naman ng mga followers yan eh. Lalo na yung mga vlogger niyan, puro tatanga-tanga. Wala nga matalino sa mga vlogger niyan eh. Ang mga vlogger niyan talagang ewan ko, sayad yung utak eh. Kung hindi sabog. Kung hindi bangag. Bobo. Wala mga utak. Yun ang totoo. Kaya tuloy na uutong madaling mauto. Kaya lang ingat mga banateros ha. Napasukan din tayo. Napasukin din tayo ng mga bobo. Hindi naman po lahat. Ngayon marami na ako nakikitang matatalino. Talagang hindi na kami papabudol dyan kay Aimee. Marami nang ganyan ngayon. Kaya kung hindi kayo magpapabudol kay Aimee, banateros tayo. Banateros tayo.
Kasi mga, alam nyo, ang banateros, matitikas siya mga yan. Wala talaga. Kami ho yung tipo ng tao na wala po kaming pakialam. Kahit bumaba pa subscriber namin, kahit ilang beses na kaming tumayo at nanindigan sa mga issue patungkol sa, alam mo yun, kahit ayaw ng tao, kahit hindi trending, yung kay Bantag, kay Tebes, kinontra namin lahat sa mga yan. Yung iba, hindi pa kumbinsi. Yung sasabi, masama naman yan si Tebes. Hindi yun ang punto dun eh. Ang punto dun, tama ba yung ginagawa? Yun. Tama ba yung ginagawa ng gobyerno ito doon sa tao? Kita nyo? Same thing ng ginagawa nila ngayon dito kay Roque. Kung ano yung ginawa nila kay Tebes. Di ba? Ano? Kesyo pa uuwiin. Nagmukha lang silang tanga eh. Kami nga sabi kami, ang dami pa nagsasabi, Banat ba, hindi mo kilala yan si Tebes, masamang tao yan sa Negros. May message pa ng ganyan, kala mo na pinapansin ko. Ang daming ganyan. Ang hindi nila maintindihan, we are not defending Tebes. We are defending the truth. Ibig sabihin, we are defending yung justice lang kasi kahit sinong man tao yan, kung ginawang ka ng injustice ng gobyerno, dapat labanan mo yung injustice ng gobyerno. Pag hindi pinapadaan sa due process, dapat labanan mo. Maging matalino, maging mautak ka. Hindi pa pwede yung dahil lang, ang dali mag-fabricate ng stories eh. Diba? Ang dali pong gumawa ng sirain ang reputasyon ng isang tao. To destroy a reputation, you do not need an evidence. What you need is just a loud voice. Kaya nga 'di ba yung reputation ni Pastor Kibuloy, ano ginawa nila? They tried to destroy him. 'Di ba? By accusing of many things. Alam nyo, kasi kami alam namin ang katotohanan. And we know what is happening inside the court. Kaya we are totally convinced. Sa tingin nyo, mga katulad ni Atty. Torion, diba? Sobrang talino, maloloko? Hindi maloloko. And we know that this government is just destroying the name of Pastor Kibuloy for certain reasons. Ano nga yun? Yung dumabas, yung opla na Horus ba yun? O tama? Yung opla na yun, di ba? Ano yun? Destroy the KOJC. Destroy Kibuloy. Bakit? Kasi yun ang supporter ng mga Duterte. Sandali yung naglabas niyang opla na yan, wala bang kinalaman niya sa KOJC o si Pastor Kibuloy Wala siyang kinalaman dyan. Galing sa labas yan. Manila Times na naglabas niyan. So kita niyo ibig ko sabihin, doon pa lang, magising na kayo. Ibig sabihin talagang people are destroying the reputation of people around the Duterte. Kasama na dyan si Roque. Di ba? Ngayon, parang ang dating, sama-sama ni Roque na parang, di ba, anong kinaso sa kanya? I think human trafficking din eh. Para non-bailable eh. Human trafficking, abogado ka lang nung... Hindi mo pwedeng kasuhan ng isang abogado dahil nag-abogado siya sa isang taong human traffic. Kung sakaling totoo again, until proven guilty, that person is innocent. So yung isang kliyente doon, na inaakasuhan nila ng human trafficking, yung sa Pogo-Pogo, abogado si Roque. Bakit pati abogado kakasuhan mo? Trabaho ng isang abogado, ang ipagtanggol pag kinuha siya. Whether that the accusation is true or not, kailangan niya pong i-depensa yun. Bakit? Trabaho niya yun. Or else, alam niyo ba na may batas sila na pag tinanggihan nila, kahit pa paano magkakaroon sila ng parang masamang ethics may tatamaan sila. Alam ko yun ang pagkakwento sa akin ng mga abogado kong kaibigan at mga abogado rin natin na hindi ka basta-basta pwedeng tumanggi lalo na kung na-fulfill naman yung mga requirements o whatsoever. Kailangan mo talaga. And it is your duty bilang officer of the court, di ba? Na ipagtanggol yung kusino man na kumuha sa'yo. Tapos mo kakasuhan mo. Same playbook ang ginawa nila kay Tebes. Ngayon,
meron pa silang ito si Remulla. Sabi, pauwi natin yan. Oh, may mga passport yan, Oo, ako alam ko maraming passport si Roque. Oh, ay sus. Remulla, ako na nagsasabi sa'yo, maraming passport si Roque. Yung mga expired. Kasi nire-renew niya eh. So, meron siya mga passport. Yung butas-butas nga lang. Di ba? Yung luma, yung... di ako. 3 passport ko eh. Oh, 3. Yung kulay green pa yun. Green nga ba yun? Oh, yung luma-luma. Bata pa lang kasi yung passport na ako eh. Nirenew ko na yun. So, nagbago na. Tapos binutasan na naman yung huli. Buti na lang, ginawa talaga ni Pangulong Duterte 10 years yun. Para hindi renew. Kasi noon, ewan ko, renew. Parang nagbabago ba yung mukha mo? Hindi ko maintindihan eh. At least man lang kahit 5 years. So, di ba, ako 10 years bago talaga magbago. Kaya halimbawa, itsura ko ngayon. 20 years old ako, ganito na itsura ko. Ngayong 35 na ako, ganito pa rin itsura ko. Hindi mo nagbago. Dapat, magbabago lang yan pag may pinagawa ka sa mukha mo. Kasi, pagdating sa immigration, sa ibang bansa, passport. Cardo Dalisay. Pagtingin mo, Carla po. Carla na siya ngayon. Hindi na Cardo. Carla na po ang name ko. Paano ka talaga? Hayop yan. Buhay nga naman. Hindi, alam mo, yun yung dapat magpalit ka ng kasi sa sobrang dami ng pinapagawa ngayon, hindi mo na talaga ma-recognize. Oo. Bawal pa naman mag-makeup pagka pwede, slight makeup lang. Pag nagpapapicture sa passport. Minsan, yung itsura talaga nagbabago pag minake-upan. Alam mo, ang expert dyan, mga Japanese. Kaya ingat kayo. Marami dyan sa lupit lang ng as in. Meron nga akong example dyan meron akong example dyan. Parang sino ba ito? Yung kamukha ni Liza Soberano. Meron akong Liza Soberano. Kaya lang, biglang naghilamos. Kumuha ng tissue. Nagtanggal ng tawag doon, yung makeup remover. Pag ganyan, anharot. Ayop na. Naging anharot na yung mukha. Gago! Dati lang siya Soberano, nung naka-makeup, nung nawala na, naging anharot na. Gago! Sana hindi mapanood ni Anharot to. Kilala nyo naman si Anharot di ba? Yan yung pinaka-loyal na tapat nating banateras dyan sa Paris. Huwag nyo ikikwento hindi naman nanonood ng buong video ko yun Huwag nyo nalang ikwento. Anyway, ito ba?